masaksiyan ang lahat ng nangyari. Sabi nila, tunay na siya'y anak ng Diyos. Yun mga kapatid, tunay na siya'y anak ng Diyos. Pangalawa mga kapatid, amen, tinatalakay po natin mga kapatid kong minamahal, amen, na sino si Kristo ang Hari. Pangalawa ito po, tagapagligtas. Siya ang ating tagapagligtas, maliwanag po sa Gawa chapter 4 verse 12. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan ng sinong tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Amen? So, siya ang ating tagapagligtas. Wala nang iba pa. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. Maliwanag na sinasabi dito sa Gawa chapter 4 verse 12. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan ng sinong tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Walang iba kundi si Jesus, si Kristo ang Hari lamang. At ano sabi sa 1 chapter 3 verse 17, mga kapatid, amen? Isinugay ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamagitan nito. Isinugay po ng Diyos Ama ang kanyang anak upang tayo po ay iligtas. So sa punta na pagligtas natin, wala nang iba pa. Hindi ka maliligtas ng may pera, hindi ka maliligtas ng inyong asawa, mga anak, hindi. Ang Diyos lang po. May liligtas ka lang ng asawa at anak sa gutom, katawan mo. Subalit, ang tingin mo tagapagligtas para makarating ka sa langit para sa buhay na walang hanggan, walang iba, kundi si Jesus. Kaya ang sabi sa unang Thessalonica chapter 5 verse 9, hindi tayo pinili ng Diyos upang pansahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. So, napakaliwanag na siyang ating tagapagligtas. At ang sinasabi rin sa Hebrews chapter 9 verse 22, si Kristo iyon siyang nilihandog upang tawin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. So, siya ang ating tagapagligtas. Okay? Sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, sapagkat dahil sa kagandaang loob ng Diyos kayo ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya, at ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Amen? Sa Tito chapter 2 verse 11, sapagkat nahayag na ang kagandaang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Amen? So, pangatlo, sino si Kristo Hari? Ang kapatid, siya po yung nagbalik ng relasyon na nasira. No? Dahil nagkasala yung unang magulang natin. So, nahibray tayo sa Diyos. Sabagay si Jesus, relasyon nasira ay naibalik. Amen? Dahil sabi nga po sa Roma chapter 5 verse 9 to 10, kaya sa pamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala at tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Dati tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Amen. So dahil kay Kristo ang Hari, relasyon na sira ay naibalik niya. Amen. Ano sabi sa unang Pedro chapter 1 verse 18 to 19? Alam ninyo kung ano ang itinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang itinantubos sa inyo'y hindi ang mga bagay na nasisira o nauubos tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya ang korderong walang basig at kapintasan. Kaya po, tayo paglalapit po sa Panginoon, hindi ng tawad, pinatatawad po tayo dahil sinibit nga po tayo. May kapatawaran ng mga kasalanan na gawa natin.
23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus sa ng at na ating Panginoon. Amen. So, pangapat na po tayo, mga minamahal kong kapatid. Sino? Si Kristong Hari. Amen. So, siya po ay nag-alay ng buhay. Inialay ang buhay para sa ating kaligtasan. Amen. At sabi nga po sa Mateo chapter 20, verse 28, sapagkat maging ang anak ng tao na parito, hindi upang paglingkuran, hindi upang maglingkod, at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Amen. Nag-alay ng buhay si Kristo para sa ikatutubos po nating lahat ng likha niya ng Diyos Ama. Subalit, maraming tatalikod. Amen. Maraming tatalikod. Sabi nga po sa Romans chapter 3 verse 25, siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayan siya'y matiwid. Noong unang panahon, nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. Amen. So, naibalik niya, amen, yung relation natin sa Diyos Ama dahil sa kanyang kamatayan. Tagumpay siya. Amen. So, sabi nga sa Tito chapter 2 verse 14, inihandog niya ang kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging bayan niyang masigasig sa paggawa ng mabuti. Amen. Ephesians chapter 5 verse 2, mamuhay kayong puno ng pag-ibig tulad ni Kristo dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Amen. Panglima, last na po ito, dahil nagpagkala po yung oras natin, ang kapatid. Ito po, hukom, ang kapatid, sa inyo po, at tayo po, ang kapatid, harap po ng face-to-face kay Jesus Christ. Amen. Kung anong ginawa natin, yan, pananagutan natin. Amen. Ano sabi po sa Mateo chapter 25, verse 31 to 34, pagdating ng anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kalwalatian. Titipunin naman sa harapan niya ang lahat ng tao at sila'y kanyang pagbubukod-bukurin tulad ng ginagawa ng pastor sa mga tupa at mga kambing. Inilalagay nito sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Kaya sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, halik kayo, mga pinagpala ng aking Ama, pumasok kayo tanggapin ang kahariang inihandog para sa inyo mula pa ng likhain ang daigdig. Yan, sa kaliwanag ko, mga kapatid, men, naharap tayo kay Kristo at may paghatol po. Men, kaya po, kaya tayong mga nangabuhay habang may panahon pa ay paghariin natin sa ating puso ang Kristong Hari. Amen. Upang lubusan natin may sakatuparan ang kanyang kalooban. At nang sa gayon, sa kanyang pagbabalik, tayo maging karapat-dapat tayo sa pangakong gantimpalang buhay na walang hanggan, kaligayahan at kaluwalhatian ng Diyos sa langit po. Kaya ito ang huling verse na nais ko po na isa puso niyo. Mateo chapter 6 verse 33, higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y paghariin ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Inyo ko dito, wala na naglingkod na po ako kay Lord na pinagsikapan ko po na siyang maghari sa buhay ko, mamuhay po ng ayon sa kanyang kalooban, ibibigay niya po lahat ng aking pangangailangan. Hindi po nagkulang ang Diyos. Amen? Hindi nagkukulang ang Diyos. Lahat po ay ibibigay niya po. Amen? Kaya mga minamahal kong kapatid, dahil sa linggo,